sa lahat. Nagkasuguran ang dalawang grupo ng mga kabataang yan sa Taguig. Sinipa ng mga binatilyo ang isang motorsiklo. At may namatupa ng molotov. Ang ugat ng riot, abangan! Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Janitor ng bangko, patay matapos barilin sa ulo ng CQ. Suspect, binaril din ang sarili. Higit 100 pamilya nasunugan sa Makati. Lolo at lola, patay. Bagong unit team, pagsasanib puwersa ng kakampings at PBBM supporters sa 2028 elections, isinusulong ni Trillanes. At sa Happy Weekend, ang staycation with a twist para sa mga trentahin na lumaki sa cartoons. Sa pool sa CCTV, ang riot ng mga kabataan sa Taguig City. Meron pang namato ng molotov. Ang punot dulo raw ng gulo. May nakursunadahan. Narito ang Frontline Report. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Central Signal Village, Taguig City, makikita ang grupo ng mga kabataan na nakasakay sa isang e-trike. Agad silang bumaba sa kalye at saka sinugod ang isa pang grupo ng mga kabataan. Kumaripas naman ng takbo palayo ang mga sinugod. Sinipa pa ng mga binatilyo ang nakaparadang motorsiklo at saka sumibat. Nang makita nila ang isa sa mga tumakbo palayo, nambato sila ng molotov. Agad na nagsipagtakbuhan ang mga binatilyo. Hindi naman nagdulot ng sunog ang hinagis na molotov. Wala ring nasaktan. Ayon sa Taguig City Police, noong Martes pa nangyari ang riot. Ang motibo raw ng grupo sa pagbato ng molotov, Mga minors kasi ang involved doon. So, until now, initially ang motibo nila is parang nagkakursunadaan lang, padaan lang. But I think yung mga minors, plan yung ano nila kasi may mga dala silang allegedly na mga molotov bomb na improvise na pinaghahanap na raw ng pamunuan ng barangay ang mga sangkot sa gulo. Mas hihigpitan din ng mga pulis ang pagbabantay sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Dead on the spot ang janitor ng isang bangko matapos barilin sa South Cotabato. Ang bumaril sa kanya ay ang CQ na nagpasok sa kanya sa trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Bulagta at wala ng buhay ang lalaking yan sa labas ng bangko sa Polo Molok, South Cotabato. Biniril siya sa ulo ng security guard ng bangko na si Mark Anthony Maral. Kinilala ang biktima na si Geno Castor. Nagtatrabaho rin siya sa naturang bangko bilang janitor. Sa inisyal na investigasyon, patapos na ang oras ng kanilang duty. Nang lapitan ng suspect si Castor, saka biglang binaril. Nagbaril din sa sarili ang CQ pero naisugod pa siya sa ospital at ngayon nasa kritikal na kalagayan. Wala naman daw naging alitan ng dalawa. Napag-alaman din na mismo ang CQ ang tumulong sa biktima para makapagtrabaho sa bangko bilang janitor. Itong victim and security guard, yung living partner nila is pinsan. Base na rin sa definition ng living partner nitong security guard ay siya pa ang nagpapasok dito sa janitor a month ago. Tinitingnan ng mga pulis ang anggulo na may problema sa pag-iisip ang CQ. Nakausap din daw ng mga pulis ang live-in partner ng suspect. Sabi raw sa kanila, napansin din nito na tila may pinagdaraanan ng kanyang kinakasama. Nananawagan ng pulisya na mas mahigpit na psychological screening, lalo na sa mga armadong gwardya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay sa sunog ang mag-asawang senior citizen na natrap sa kanilang bahay sa Makati City. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Rainiel Pawit. Padala po ng bumbero, kanina pa daw to, ngayon pa lang Nabulabog ang mga residenteng yan sa Makati matapos masunog ang isang residential area sa Barangay Tejeros kaninang madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay. Ayon sa mga bumbero, 2 oras nang nasusunog ang mga bahay bago ito natimbre sa kanila. Akala ay kaguluhan lang.
nakita nila sunog na pala. Ang PNP pa yung nag-report. Nasa 12 truck ng bumbero ang rumisponde. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasawi ang mag-asawang pawang senior citizen matapos matrap. Bangkay na sila ng matagpuan sa natupok nilang bahay. 71 years old yung lalaki, tapos 69 years old yung babae. Naiwan sila. Bedridden po yung isa daw. Yung lalaki raw po. 6 din ang sugatan, ang ilan kasi sa kanila tumalon sa katabing creek. Pagbukas ko ng pinto, yun pa lang yung kabila kinakatok na. Malakas na yung apoy, yun, nagbiglaan. Bilis na talaga yung akyat ko sa taas. Pinuhat ko na yung apo ko natulog. Tumalo na lang kami sa creek para makatawid. Di bababa sa 126 na pamilya ang nawalan ng tirahan. Sobrang po, sakit. Lahat ng gamit, ubos, walang naitira. Kaya ito ngayon, hindi namin malaman kung sino makakatulong sa amin. Naapula ang sunog matapos ang halos 8 oras. Base sa investigasyon, posibleng nagsimula ang apoy sa napabayaang kandila o gasera. Under investigation pa po siya. Walang final, pero tinitingnan natin yung anggulo na yung bahay na pinagmulan ng sunog, bahay na to walang kuryente for a long time. May posibilidad na gumamit sila ng pang-ilaw na pwede kandila, pwede gasera sa ngayon, pero wala pa tayong final na cause. Sa Cagayan de Oro naman, natupok ang 20 bahay sa barangay Kugman kaninang umaga. Walang nasaktan pero aabot sa higit kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Umabot ng halos 2 oras bago yan naapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog. Kagabi naman nagkasunog din sa barangay Kupang sa Antipolo City. Kita sa video ang maitim at makapal na usok agad yang naapula matapos ang 1 oras. Bago yan, nasunog din ang 13 bahay sa barangay Industrial Valley sa Marikina. Higit 30 pamilya ang nawalan ng tirahan. Inaalam pa ang mitya ng sunog at halaga ng pinsala. Sa Bataan naman, nasunog din ang isang warehouse na nagsisilbering junk shop. Umabot ng halos 3 oras bago naapula ang sunog. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Itinanggi ni Congressman Sandro Marcos na sadyang hinaharang sa Kamara ang impeachment complaint laban sa kanyang ama. May hamon naman ang isang kongresista kay Zaldico na gusto raw tumestigo laban sa Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Hindi haharangin ng Kamara ang anumang ihahaing impeachment complaint. Yan ang tiniyak ni Presidential Son at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Anya, tungkulin ng Kamara na aksyonan ang anumang reklamo laban sa impeachable officials, kahit pa ito ay laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang dating kongresista at buganting si Zaldico, handa raw tumestigo para mapa-impeach ang Pangulo. Ang sabi ni Congressman Zaldico, kung papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom. Tinablayan ni Batangas Representative Jervil Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, na siyang dumidinig sa mga impeachment complaint. Kung tetestigo raw si Ko, kailangang umuwi ito sa bansa. Lahat po ng ebidensya supporting the impeachment complaint has to be sworn in before the Justice Committee. He has to come home. Ganon? Definitely. Si Ko ang nagdawit kay PBBM sa issue ng umano'y budget insertions. Pero isa rin si Ko sa itinuturing na big fish sa flood control scandal. Wanted din siya. Noong Miyerkules, naipadala na sa opisina ni House Speaker Bogie D ang unang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ilan sa mga inilatag na grounds sa reklamong yan ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, pati graft and corruption. Nitong Huwebes, inihain naman ng Grupong Bayan ay ikalawang impeachment complaint laban kay PBBM, habang grupo naman ni Defensora magsasampa ng ikatlong reklamo. Pero pareho yang hindi tinanggap ng Office of the Secretary General. Siyempong nasa abroad kasi si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng award. Base sa House rules, dapat ma-file ang isang verified impeachment complaint sa opisina ng House Secretary General saka ire-refer sa House Speaker.
May 10 session days si Speaker D para isalang ang reklamo sa order of business sa plenaryo. Mayroon namang 3 session days para ma-refer ito sa Committee on Justice. Pinalaga na ng mga naghain ng reklamo ang hindi pagtanggap ng House Section Office sa impeachment complaints. Pero depensa ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, hindi raw casual, clerical transaction o ministerial ang pagtanggap ng impeachment complaint, kundi isang formal constitutional act na dapat ay naaayon sa House rules. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Isinusulong po ni dating Senador Antonio Trillanes ang bagong unit team para sa 2028 presidential elections. Yan daw ang pagsasanib ng mga taga-suporta ni na dating Vice President Leni Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Yan lang daw ang nakikitang paraan ni Trillanes para matalo ang mga Duterte. Dagdag pa ni Trillanes, naghahanda na si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon. Tinutulak ko nga ay magsanib puwersa pa ang middle forces, yung mga kakamping and the others with the administration supporters. Kasi pagka ganon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga puwersa ng mga Duterte. Para naman sa kaalyado ni Robredo na si Senator Risa Ontiveros, kailangan muna itong pag-isipan at pag-usapan lalo't magkaiba raw sila ng nakaraan. Ang gusto raw ng senador, magkaroon ng malakas na pambato ang oposisyon. Bukas din siyang tumakbo kung pipiliin siya ng kanilang kampo. Susunod, selosong mister sinaksak sa ulo ng kanyang misis. At pulis binaril ng sumpak na suspect sa bypass. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sinaksak sa ulo ng sariling misis pero patatawarin pa rin na ospital ang biktimang si Rodel sa Alanggalang, Leyte. Base sa investigasyon, nag-iinuman sa kanilang bahay ang mag-asawa kasama ang mga kaibigan at kaanak nila. Na bad trip daw si misis dahil sa pagwawala ng nagseselos niyang mister. Dito na kumuha ng kutsilyo ang misis saka sinaksak sa ulo ang asawa. Nagpapagaling na ang biktima. Hindi raw siya magdedemanda at handang patawarin ang kanyang misis. Sugatan ng isang pulis ng tamaan ng sumpak mula sa nanlabang suspect sa buy-bus operation sa Iloilo. Bukod po dyan, milyon-milyong pisong halaga ng droga ang nasabat sa NAIA at sa iba pang lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Palaban pero walang kawala ang lalaking yan sa ikinasang buy-bus operation sa Pavia, Iloilo. Siya si alias Winnie, 27 anyos. Nanlaban pa siya gamit ang sumpak o improvised gun. Nung sense po sa dinig na pulis po yung transaction niya, yung nakatakbo po ng more or less 5 to 6 meters. Habang daw tumatakbo, nakapagbunot daw po ng sumpak, napitikan niya yung backup ng pusher buyer natin. Sugatan ng isang pulis na tinamaan ng bala sa tiyan. Inoperahan siya at ngayon ligtas na. Sa huli, naaresto rin si Winnie. Nakuha sa kanya ang 70 gramo ng shabu na halos kalahating milyong piso ang halaga. Nakaharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang ang frustrated homicide. Sa NAIA naman sa Pasay, timbog ang isang babaeng OFW galing Brazil. Nakuha sa kanyang bagahe ang mahigit 43 million pesos na halaga ng cocaine. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. May inireklamong bahay naman sa Caloocan dahil sa kakaibang amoy na nanggagaling daw dito. At nang pasukin niya ng mga otoridad, tumambad ang mga kemikal at laboratory equipment na ginagamit umano sa paggawa ng droga. 10.5 million pesos ang halaga ng mga nakumpiska. Iniimbestigahan pa ang taong nagrerenta sa naturang bahay.
Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. 2 taon na nang magsimulang kumupa sa mga yellow line markings sa Rojas Boulevard sa Pasay. Pero ngayon lang ito pininturahan kung kailan nag-viral. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Ito ang itsura ng yellow line sa kahabaan ng northbound ng Rojas Boulevard malapit sa EDSA Heritage Flyover nitong Biyernes. Kupas na. Yan ang punot dulo ng pagtatalo ng motoristang si Francis Arroyo at ng isang traffic enforcer sa isang viral video. Pasay City, sabi daw nila may yellow lane dito. Paano nila i-enforce yan kapag wala ka nang makikita na yellow lane? Ayan, di ba? Base sa impormasyong nakalap ng News 5 2022 pa lang ay nagsisimula ng kumupas ang linya sa nasabing bahagi ng Rojas Boulevard. 2 araw matapos ang viral video, binalikan ng News 5 ang bahagi ng naturang kalsada kasama si Francis. Ang kupas na yellow line, muli ng pininturahan at kitang-kita na. Looks like they did it in an hour. So, it really makes you question. But, diba? But, inintay pa nila ng 3 years, 4 years bago gawan ng action. Well, ganun naman talaga. I mean, in today's society, parang need talaga malaman ng lahat ng tao bago gawan ng solusyon. Ikinatuwa naman ng iba pang motorista ang pagpipinta sa mga buradong linya. Maganda na yan, wala na akong magkakamali. Hindi katulad nung dati na nanguhuli sila na burado na. Tama lang siguro lahat ng mga daanan, lagyan ng mga lane kung anong dapat bawal o dapat kung ano. Para ang mga motorista hindi man mailalagay sa alangan. Pansamantala naman ang inalis sa serbisyo ng Pasay Traffic and Parking Management Office ang inireklamong enforcer. Sa ngayon, hindi muna manghuhuli ng mga motoristang lilipat ng lane sa naturang bahagi ng northbound ng Rojas Boulevard habang isinasailalim pa rin sa restoration ang road markings. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Finalist sa kauna-unahang AI Film Awards sa Dubai ang isang pelikulang gawang Pinoy. Kahit AI raw ang ginamit, punong-puno ito ng puso. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. I hope you don't die. Don't be late tomorrow. Pelikulang nilikha sa tulong ng Artificial Intelligence o AI, patunay niya ng Pinoy AI film na Portrait Number 72 na isa lang naman sa top 5 finalists sa kauna-unahang AI Film Awards sa Dubai. Inspired ang short movie sa personal na buhay at experience ng mga creator na sina Rodson Ver at Daryl Rapacon. Set in Varanasi, India, umiikot ang kwento nito sa isang matandang photographer na mahilig kumuha ng litrato ng mga yumao. Nalikha ang pelikula gamit ang iba't ibang prompt mula sa Google Gemini para buuin ang short movie. It took us around 2 months to make and countless prompts. But it was a lot of planning, storyboarding, scripting, basically the same process po ng paggagawa ng short film. Nilinaw naman ni Rodson at Daryl, nakatuwang lang nila ang AI para sa proyekto. Ang puso at utak ng kwento ay sa kanila pa rin galing. At the end of the day, AI is just a tool and it was a tool that made making this film possible. Wala kaming time, budget, and resources, but with AI, it made it possible. Para kay Film Development Council of the Philippines Chairman at batikang Direktor na si Jose Javier Reyes, hindi na maitatanggi ang tulong ng AI lalo na sa entertainment industry. Unang-una kasi, ang AI hindi naman gagalaw yan kung walang human na nagpo-program dyan o nagpa-prompt dyan. So in other words, there is still human intervention. Which leads me again to the second point na ang importante yung wastong paggamit at may proper guidance ng paggamit niyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, sawang naispatan sa kisame, may kinaing aso. At sa Happy Weekend, silipin natin ang isang staycation spot na cartoon-inspired. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang sawa ang naispatan sa kisame ng magkahiwalay na bahay sa Ormoc City sa Leyte.
To the rescue naman agad ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ang isa sa mga sawa, meron pa raw kinaing aso. Parehong higit 10 talampakan ang haba ng mga sawa. Lagpas 10 kilo rin ang bigat nito. Isinailalim na sa medical examination ng mga ahas at na-turn over na rin ang mga ito sa City Environment and Natural Resources Office. O, Nikki, Andre, may tanong ako sa inyo. Eto, parang madaming isasagot to eh. Teka, pinifilter ko na nga eh. Sana lang. Sino ang paborito ninyong cartoon character? Muna na ako dahil nag-iisip. Go. Actually, ako din napaisip din ako dahil counted ba si Mario? Hindi, video game kasi si Super Mario. It's the Mario. Parang, isa Pwede pa rin, may cartoon Mario ano game. naman sila. Meron ba? Oo, Pero nung cartoon bata pa rin ako, naman. hindi ko lang kung naabutan nyo. He-Man, Voltron, Voltes 5, yan yung G.I. Joe, Transformers, Panalo. Optimus Prime. Yes. Yan. Batman, pinnacle of human strength. Or kung cutie-cutie, Puss in Boots sa Shrek. Uy, pwede. Favorite ko yun. Ako naman, Bart Simpson. Ayun! Napakahaba. Isa pa yun. Pero Si Homer yung napakwelahan best na yung sa Timeless, humor nila. timeless. Natanong natin yan kasi sa mga mahilig ho dyan sa Winnie the Pooh. Swak sa inyo. Nakakainis. Ang boses house sa Pasay. Silipin nga natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondy Lopez. Skip to reality muna tayo mga kapatid. Para sa mga trentahin na lumaki sa cartoons, lalo na kay Winnie the Pooh, eto na ang childhood throwback na may staycation twist. Dala ko yung weekend buddy, napauo natin ang camera shy na may-ari. First time pa lang po ito sa National TV. Oops! Ay, nabagsak. Surprise! Mula sa mga cabinet, hanggang sa kama, lahat may cartoon peg. Pati dingding at kisame. Pininturahan talaga para full-on cartoon vibes. Sa ilalim ng TV, may pa-fireplace kunyari. Parang diretso kang pumasok sa cartoon world. At syempre, hindi mawawala ang mga gawa-gawang pulot-pukyuta na ginawang home decor. Isipin nyo to, nasa Pasay ka, naka-check-in ka sa isang condo unit na 25 square meters lang. Gaya ng bahay ni Pooh, bukas ito sa kaibigan at pamilya. Dito, pwede magkwentuhan, magtawanan, magpahinga. Malit man ang space, puno naman ng kulay, saya at childhood feels. Until next weekend mga kapatid, Mondy Lopez, News 5. Aba, si Mondy, natulog kaya siya doon? Naalala niyo, di ba may movie na na live action na Pooh? Oo, Winnie the yes, Pooh, yes. tapos nakakaiyak. Oy, napektuhan ka. Christopher Robin. Oo, kasi parang ayaw mo tumanda eh. Parang yung sa mga taong ayaw tumanda. Nung mataba, nung... Sabi mo pa talaga sa amin sinabi ah. Oo. Nung Paulit-ulit pa, alam mo ba, paulit-ulit. nung chabi-chabihan pa ako, parang ako Winnie the Pooh kasi nakasabit lang yung ano. Grabe ka, hindi totoo Yan naman yan, siya. Andre, hindi totoo yan. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitahan at Public Service, walang iwanan. Sa Frontline, Pilipinas Weekend.